Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sally Garcia, ang inyong makakasama ngayong hapon. Para po sa ating episode sa mga nanay na may kapansanan. Kakaselebra lang po natin last Sunday, noong Mother's Day. Sabi nga ho nila, dapat year-long celebration ito. Pero siguro naman po ay nararapat na i-designate nila yung isang special day para po sa mga nanay na talaga naman nagpapakahirap na makapagbigay ng serbisyo at pagmamahal sa kanilang pamilya. Iski nga daw ho natutulog nananaginip pa ng para sa kapakanan ng kanilang pamilya. At hindi po talaga humihinto. 7/24. Yan po ang kanyang trabaho. Walang bayad, libre. Napaka-sensitive po ng ating talakayan ngayong hapon dahil siguro naman po ay nadinig ninyo yung tinatawag nila multiple discrimination o yung patong-patong na diskriminasyon sa pagiging babae, sa pagiging may kapansanan at sa pagiging mahirap. Hindi lang double jeopardy yung tawag nila dyan, almost triple na kasi nga tatlo-tatlo. Ngunit lalo pa ho itong pinapalubha kung ang may babaeng may kapansanan na mahirap ay nanay pa. Dahil ang dami pa pong napapatong na requirements, ang dami pa pong mga requisitos na hinihingi ng pagiging nanay. Ito pong ating co-host ngayon, yung magandang dentista po natin, si Doc Gina, ay talaga pong makaka-relate dito sa ating usapan na ito sapagkat siya po ay may sinasabuhay at maraming mga karanasan na talaga pong maihahalin tulad sa ating mga panauhin. Kaya malalaman po natin ito mamaya. Doc Gina, take it away. Pakilala mo na ang ating mga panauhin ngayon. Yes po, magandang hapon sa ating mga ka-inklinasyon. Ma'am Sel, magandang hapon po. At talagang very inspiring po yung ating hapon na diskusyon. Ang una po nating ipakikilala, nagsisimula pa lang, nagbabakal na, ay si Miss Lalaine Guanzon. Na-meet ko na po siya mula pa noong 2009 as one of the advocates. Avid advocates po talaga siya ng sektor ng may kapansanan. Siya po ngayon ay kasalukuyang treasurer ng Barangay Comembo Person with Disability Association. And then, hi Lalaine. Magandang hapon. And then mamaya po explain natin bakit ba si Miss Lalaine ay nakahiga. And then po before po yung ating pangalawa, pakilala ko po muna pala ang aking sarili. Ako po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, isa pong dentista, practicing po hanggang ngayon at pinagbabalanse ang advokasya at ang pamumuhay ng bilang professional at bilang ina, gaya nga po ng nasabi ni Ma'am Celia. So ako po ay nakasuot po ng inner shirt ko po ay pusha pink at saka po ang aking blazer is white na meron din po akong earrings na kulay white at ang akin din pong buhok ay kulay gray. Ang ganda ng tawag mo, Miss Lalaine, ha? And then, yes. So, it blends. So, ang background ko po, ang nakasulat ay ang inklinasyon, of course. And then, yung ating pong pangalawang bisita, kilala ko na rin po siya since 2009 pero mas nakilala ko siya sa loob nitong nakaraang isang taon. So siya po ay ang barangay coordinator po ng Barangay Pilar, Las Piñas City. So kaya po natin siya napili is kasi nga nakikita natin yung kanilang ginagawa sa grounds. At baka malaki ang maitulong niya sa mga proseso kung paano matutulungan ng ating mga kasamahang may kapansanan. Rosita, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon, Rosita. Good afternoon po. Back to you po, Ma'am Sel. Okay, magiging masigla po itong ating talakayan dahil marami po tayong matututuhan at kailangang malaman sa ating mga bisita. Ang una po sana namin gustong itanong ay paano po ba ang inyong kapansanan kay Lalaine at kay Rosita
ano po ang inyong talagang ang tunay na kapansanan at paano niyo po ito nakuha? Kailan? Kailan nangyari? Ako po, ano po, nung bata pa ho ako, sabi po kasi ng mother ko, okay naman ako, hindi niya alam na nagkaroon po ako ng disability. Ngayon, nung naglalakad na po ako, nag-start na po siya, yun po, nalaman nila na medyo pa ikang-ikang na po ako maglakad. So, doon nila nalaman na may disability ako, pero hindi nila kung polio ba siya or what po. Tapos Pero hindi ka hanggang nagkasakit? hindi po. Basta sabi lang niya kasi ang kwento niya, nalaglag daw ako. Tapos parang, yun yung kwento niya. Tapos parang hindi nahilot, yung gano'n. Parang napabayaan. So, yung isang kaliwa ko pong paa, medyo maliit po siya. Hindi po siya yung pinaka parang talampakan. Hindi po siya nagpla-flat. Hindi po siya nagpa-flat. Pero, Gaano kalaki ang diferensya nung kaliwa at kanang paa mo? ano Yung po, leg? konti lang po. Hindi naman masyadong halata. Basta konti lang siya. Parang mga kasi yung isa po talagang malaki siya, pero konti lang. Hindi siya halata pag naglakad ho ako. Okay. Pero wala kang sinusuot na parang wedge dun sa... Meron po akong sinusuot. Okay. Actually, meron po ako nilalagay na parang nakapatong. Ginawan po ako ng asawa ko para hindi ako mahirapan maglakad kasi hindi ko maituon. Tsaka hindi sasakit yung likod mo. Opo. Pag medyo matagal naman po ako na nakatayo, hindi rin ako pwede na matagal na nakatayo. Pero kung maglakad ako, mabilis ho. Parang Okay. hindi ko nararamdaman. Alam mo kasi, kaya ako nababanggit, Rosita, dahil ang aking anak ay ganon din. Hindi pantay ang kanyang paa dahil na-paralyze siya nung bata pa siya. Kaya mga 1.5 inches difference dun sa kanyang paa. Meron Ayan din po. siyang wedge na sinusuot para hindi nga masyadong mahirapan yung paglalakad ng Opo, pantay. ganun po. Okay. Si Lalay naman. Lalay, kwento mo naman ang yung disability. Hi, I'm Lalay po, the famous Guanzon. Kamag-anak mo ba si Attorney Guanzon? Tita ko, sabi niya. Hindi, we're not related. Yung husband ko yung Guanzon. Miranda Okay. po ako. Pero, yun. Hindi siya parang Bisaya. tita ko Yung husband mo, hindi taga Bacolod. po, Bicol. Okay. Ako, I was nagkaroon po ako ng misdiagnosis. Na-diagnose ako na may rheumatic heart disease when I was 8 years old. Not knowing na wala pala akong rheumatic heart disease. Na-injection na ako ng Panadol 1.2 million units for 2 years. Then, lumabas na yung mga deformity. So, nag-found out na meron pala akong rheumatoid. That time kasi juvenile pa. Rheumatoid juvenile arthritis. So, yun. 6 years po akong bedridden. Tapos, after 6 years, nakalabas ako, nag-wheelchair ako. Yun na, resist history. Isa na po ako sa mga active advocate. Lalay, ano ibig sabihin ng rheumatoid arthritis? Lumalambot ba yung buto mo o... Parang si Anape. You know Anape po. Parang kami ng disability ni Anape. Nagkakaroon po ng mga deformity yung mga joints. Ibig sabihin hindi mo na yun naiuunat. Yung tuhod ko po, Pero yung mga kamay mo, okay pa. functional naman po, nakakapag-laptop, nakakasulat, nakakain. Pero Okay, delikado lang po yung pagkakapit. Very painful. Ay, masakit. Meron kang mga iniinom na gamot para dyan sa sakit? Meron po, may maintenance po. May maintenance. Opo. Okay. Miss Gina, baka may gusto ka itanong. Hindi, Lalaine, pakita mo lang. Is it okay? Can you move your arms a bit higher para makita? Oo, Kasi po, naman. Napapagkamalan ako cerebral palsy. Pero hindi kasi may mga deformity siya. Ayan o. May mga deformity. Parang yung kay Ana naman, nakadiretso. Pero yung sa akin, yan parang lumilik. Yung nabibend siya. Pero talaga siya. Pati yung sa mga paa. Sa paa ko medyo mukhang normal. Pero yun nga po. Pero Ayan. Pero ano nga bang difference niyan from cerebral palsy? Yung motor po nila. Okay. Hindi ako makakalakad.
So to add Sige lang po. po, Ma'am Tel, Lalaine, si Lalaine po kailangan ng at least 2. Kaya na ba kahit isa lang ang mag-assist sa'yo, Lalaine, or kailangan 2 pa talaga? Dalawa. Kailangan 2 yung bubuhat sa akin kasi malaki ako. I'm 5'5" and medyo hindi ako mataba pero mataas akong babae. And hindi ako, masakit nga po, prone ako sa sensitive ako sa pain. So kailangan laging 2 lalaki yung bumubuhat sa akin para may iupo ako sa wheelchair. Pero kailan naging full-blown yung disability, Lalaine? Kailan talagang naging grabe? Ilang taon ka na? 18 years old po ako. Ah, 67 na ako ngayon. so nakakapasok ka sa eskwelahan till then ng maayos. Hindi ka naka-wheelchair. I'm 57 years old. Hindi, noong bago ka naging 18 years old na talagang grabe na, nakakapasok ka sa school. Hindi po kasi that time when I have that 18 years old ako. Pero yun nga po, the good thing is natigil ako, hindi ako nakagraduate pero pinagpatuloy ko noong 2005. So Ah, 2005 lang ako nakagraduate ng high school. wow, after ang 20 galing! 2005, ilang taon ka na noon? At ano ba, 20? Mm. 45. Wow, model to. Gina, ang galing. Yes po. Talaga hindi tumigil Araw-araw hanggang ako pumapasok. natupad. Yes. Araw-araw ako binubuhat ng mga classmate ko paakyat sa second floor. May asawa ka Kasi na noon, Lalaine. Meron po, since I got married at the age of 17. Tapos, Oh. yes. Eh, 16 nagkaanak pala. ka? I got married at the age of 16. Nagkaroon po ako ng baby ng 17 ako. Okay, so noon ay pwede ka pa talagang tumayo noong ikaw ay buntis. Hindi ka masyadong Yes po, nahihirapan pa. After I gave birth sa my eldest ko, after 2 years, bedridden na po ako. Hmm. Mm. Tumama po yung rheumatoid. After 2 years lang, hindi na po ako nakabangon. Bedridden na po ako. Hmm. Kaya po nakaka-amaze, Ma'am Celia, di po ba? Na yun nga, halos parang fingers lang yung gumagalaw sa kanya. And yet, she's one of our avid advocates. And ang importante dyan ay matalas ang kanyang pag-iisip at magaling Yes. ang kanyang bukadura. Hindi talaga mapipigilan si Ate Lalaine. Ilan ang mga anak mo, Lalaine? 2? I have 40 years old and 38. 40 and panganay ko po is Army. Yeah. Yung panganay ko po is Army. Yung pangalawa ko po is IT. Parehong lalaki. Pero wala silang, Opo. yan ba hindi na mamana? Yung kapansanan? Wala po. Okay. Miracle baby ko yung pangalawa ko. Dapat therapeutic abortion yun. Kasi nung meron na akong rheumatoid, buntis ako ng 3 months not knowing na buntis ako. Nag-i-injection ako. Lahat ginagawa ko. Hindi ko alam na buntis ako. Dapat therapeutic abortion siya pero hindi ako pumayag. Kasi sabi ko, buhay na yan. So, sinabi ng doktor na pwede ako maging gulay. Pero mas pinili kong buhayin yung baby ko. Kaya ngayon, ayun na po, may apo na ako, 2 na. Pero Yes. malapit ba bahay nila sa inyo? Mga anak mo? Tapos, sa aking barangay lang po. Yung eldest ko po yung kasama ko dito sa bahay. Yung second ko po natin sa kabilang barangay. So yung eldest mo yung tumutulong sa iyo. Opo. Okay. Ang yun namang husband, Naligaw eh. Nang ibang bahay. ay, ikaw ng bahay! Hindi na Wala nakabalik. akong nung araw. Ma'am Naligaw. Sel, solo parent po siya. Pero, so ibig sabihin nun, Tama. Lalaine, ikaw ang nag-raise ng mga batang yan sa kabila ng yung Yes. ganyan ng sitwasyon mo. Solo parent. Solo mother. Eh, sino naman na tumulong sa iyong magpalaki sa mga bata? Kasi napakahirap siguro na hindi ka masyadong mobile and yet 2 lalaki ang hinahabol mo. Siguro nagkataon lang po na pinanganak ako madiskarte at madaldal. Kaya maraming kaibigan. So kahit nasa bahay lang po ako, kahit bedridden ako, meron po ako maliit na business, nag-iipon ako, Tupperware, anything na pwedeng ibenta. Kaya wala pong rason ng isang ang isang taong may kapansanan katulad ko na sumuko sa buhay
Kasi marami pong paraan para mabuhay. Kahit nasa bahay lang. Yes. Ah, ang galing talaga ng spirit nitong ating si Lalaine. Pero gusto ko rin sanang madinig ng ating mga manonood at mga kasama ang istorya naman ni Rosita. Ni Rosita, yes. Yes. Okay, Paano Rosita. ka naging... yes po, ma'am. Sige. Ikaw, Gina, magtanong. Yeah, Miss Rosita, paano ka naman naging aktibo sa ating advokasya? Ano po, since 2009, hindi ko po kasi alam na may organization po na katulad po ng PED. Tapos, punta po ako ng barangay, sinabi po sa akin ng secretary, bakit hindi mo try na sumali sa mga organization ng mga person with disability. Tapos, nagkaroon po ako ng idea na sabi ko, tatry ko. Kasi gusto ko rin naman po talaga na makatulong. Tapos, ayun nga po, naging aktibo ako. Tapos, minahal ko naman po yung ginawa ko. Tapos, ayun nga po. Tapos, nagbaba sila hanggang sa nag-advocate na kami, nag-data profiling po kami sa federation, bumababa kami. So, sa bawat nakikita akong mga person with disability, doon ko nakita na mas swerte pa rin po talaga tayong mga taong may kapansanan kasi pinapakita talaga. Doon ko po nabuksan po yung aking kaisipan na sa pagtulong para sa mga katulad kong may kapansanan. Hanggang sa nagbaba po yung LGU ng mga coordinator sa barangay na mga taong may kapansanan, sila yung mag-a-assist sa barangay. So napili po kami ni Ate Evelyn Umali, dalawa po kami napili. Tapos yung time na yon nasa barangay na po ako. Ako na po yung nag-a-assist sa mga taong may kapansanan. Kaya po talaga naging lumabas na po yung iba. Kasi nung wala pa pong coordinator sa barangay, wala po silang alam sa mga ginagawa po at yung mga karapatan ang ginagawa po ng mga taong may kapansanan at yung mga karapatan nila hindi po nila alam. Tapos, yun nga po, simula po nasa barangay, lumawak na po yung mga kaalaman nila, naging aktibo po kami. Tapos yun nga, nagpalit na po ng kapitan. So ngayon po, ako pa rin po yung coordinator, iba na po yung bagong kapitan. Nilagay po ako ng bagong kapitan sa social services. So doon niya kasi nakita na kahit na may kapansanan ang isang tao, nakikita niya po yung advocate natin na mas mapalawak pa po ang pagtulong natin para sa mga taong may kapansanan dito po sa barangay. Hanggang ngayon po, malawak na po yung nararating ng tulong ng aming barangay captain. Nakakarating na rin po kami sa DSWD, sa Office of the President. Lahat po ng mga nangangailangan. Opo. Lahat po ng mga nangangailangan ng tulong, tinutulungan po ng ating barangay captain. Yung kanyang sasakyan, personal na sasakyan niya po yung ginagamit namin. Madaling araw po kami umaalis, ina-assist ko po yun. Kung ano po yung mga kailangan nilang tulong, yung mga namatayan, lalo na po yung mga nasa ospital, yung mga pati po rin po yung mga ID nila, green card, halos yun po yung trabaho ko sa social services sa ating barangay. So natutulungan din po siya dahil kahit na may kapansanan po tayo, nakikita niya na pwede pala tayong tumulong sa ating kapwa. Tanong lang, Rosita, kasi very, very good na hindi ka pinalitan nung pumasok na kapitan. Gusto ko lang sanang itanong kung yun bang posisyon na barangay coordinator ay appointive ng barangay captain o nanggagaling ba yung appointment mo sa munisipyo? Galing po to sa federation, tapos naging tuloy-tuloy na rin po. So, pumirma sila ng bagong kontrata dito. May pinirmahan po sila eh. Rosy. Para sa bagong uupo po. Kasi iba na po yung kapitan namin. So, kinuha pa rin po niya. Kasi nakita niya po yung dedication ko bilang isang taong may kapansanan para sa mga taong may kapansanan. Pero yan bang yung tanong ko lang, Gina, yun bang yung position as barangay coordinator ay nakakabit ba yan doon sa PIDAW officer sa munisipyo? Paano Yes kayo po. nagkakaugnayan? Yes po. Ako pa rin po. Kasi yung sa PIDAW sa City Hall, ako rin po yung nagdadala ng mga ID po ng mga person with disability. Lahat po na mag-a-apply dito sa ating barangay,
Tapos chinecheck ko po, dito pa lang po sa barangay, sinasala na po namin yung mga requirements para hindi na po sila mahirapan doon. Tapos akong ang nag-a-apply po ay bedridden. So kinukumpleto ko lang po yung kanilang requirements, binababaan ko sa bahay nila, kinukuha ko. Ako na po yung naghahatid sa City Hall. Ako na rin po ang At nagre-read. kayo din ikaw din Rosita, yung katulong ng mga teachers doon sa eskwelahan pag nag-child find sila. Pag naghahanap sila ng mga bata at mga estudyanteng kailangang pumasok na may kapansanan. Ikaw din, yung focal point? Yes po. Opo. Nire-refer ko rin po sila tulad po halimbawa mayroon po tayong mga person with disability, child with disability po na nangangailangan po ng therapy. Tayo Yes. rin po yung nag-a-assist para sa kanila. Itinuturo po natin sa kanila kung saan po sila dapat lumapit. Okay. Gina? Yes po, Ma'am Sel. Dugtungan ko lang po yun. Actually po, the program is started with the Federation having a MOA po sa DSWD. So may tinatawag po kasi na desk, to put a desk in every barangay hanggang sa finance po yun ng DSWD NCR. Kaya po naging widespread sa buong barangay. So hindi lang po sa barangay Pilar. So the entire 20 barangays po yun, ma'am. Pero Na Gina, meron na tayong Persons with Disability Coordinator. pero Yes po. Gina, yung MOA na yan is for NCR lang, hindi No, yan actually po, may ano lang nationwide. po. Hindi po, Pilar lang po muna kasi, sorry naman, Las Piñas lang po kasi that time we are piloting it. So, I don't know now kay Ma'am Liza kasi nasa, ano na nga lalayin si Miss Liza, nasa, na siya hindi na siya kasi as focal person sa NCR. Oo, so, yeah, parang ito ay pinopromote nationwide po. Kaya po yung Mabini is parang inadapt ng Mabini yun na pag nagsasalita po tayo sa grounds, pinaliliwanag po natin na they should have a persons with disability coordinator regardless po siya kung first, second hanggang 6th class municipalities. At Ganun yan po. ay directive na galing sa LGU, sa Meron pong Department of- programa ang DSWD. Yes po. I just forgot the name of that particular program. Ma'am Sen, yan yung importansya ng pagkakaroon ng federation sa bawat LGU. Kasi napapalakas at nakakarating sa LGU, sa management, sa taas, ang lahat na hinahin ng mga nasa, sabi nga ni BP na yung mga nasa laylayan ng lipunan, ay napaka-importante po na magkaroon ng federation para they can act as one. So, malakas na boses po yung pinagsama sa dito po sa amin sa Taguig, nagawan po yan ng city ordinance. We have 38 barangay. Lahat ng barangay may tagpo-8 officer. Lahat po kami naka-payroll. Lahat po may allowance. May Nanggagaling po yan sa barangay, ang sweldo? LGU. Yes po. LGU. Okay. Yes, Kaya nga po, kaya po, Ikaw. okay, napakaganda po yung idea na yan, yung konsepto. Kaya ako po tinatanong kasi gusto kong malaman kung yan nga ay naipapatupad ba sa lahat ng mga municipalities na may, para sa kanilang mga barangay. Dahil sabi nga ni Gina, pinapilot pa lang yan sa Las Piñas. So ibig sabihin, dun sa iba, wala po siyang pa. mandato. Wala siyang mandato pero parang nasa initiative na po ng federation kung paano niyo po gagawin sa kanya-kanyang LGU. Kasi po Pero kami kung walang ginawa po, federasyon, doon sa mga, ordinance. like kunyari, yung medyo malalayo, medyo mahirap yan. Opo. Yes po. Kaya po, Ma'am Sel, ang CBM di po ba yung WOWLIP, they contracted WOWLIP na parang ganito po yan widespreading po the organization, OPDs, Organizations of Persons with Disabilities Yes. Yes. po. Yes. Mhm. So isa yun. Balik po tayo sa ating pang-personal. Paano, Lalaine, paano maging ina sa mga lalaking anak? At paano maging solo parent na ulit? Kasi ang hirap maging nanay at tatay, di ba? Pero siguro napakalaking role ng family. No, kung wala kang tatay, wala kang di ba, ang nanay haligi.
at baliktad. Ang nanay ang ilaw, ang tatay ang haligi. Kung walang haligi, meron namang poste, meron namang ibang parte ng bahay para sumuporta, para mapatatag mo yung bahay mo. So, nandiyan ang mga angkel, ang mga pinsan, ang mga kaibigan, ang mga ninong na merong obligasyon din sa mga anak. Mahirap kasi parang hindi mo rin, iba kasi yung pakiramdam ng babae sa lalaki, di ba? Pero maswerte lang ako kasi yung tatay ng mga anak ko ay nandun sa Jaida Banger, nandun sa kabilang barangay. Kaya anytime, pwede siyang puntahan. Accessible yung tatay. Yun ang malaking tanong. Parang hindi eh. Semi-semi. Ako napakaswerte ho ninyo dahil may support system ang inyong pamilya na talagang tumulong sa inyo. Kasi nga ho, paano, nag-iisa na kayo, meron pa kayong kapansanan, tapos yung financial situation, yun ang pinakamahirap dahil kailangan pong supportahan yung mga anak sa pag-aaral, yung inyong mga pangangailangan pang araw-araw na pagkain at mga utilities. Paano ho yan? Kayo lahat? Actually po, to be honest, napakalaking tulong ng aking mga in-laws. Kasi nung Yes. nagkaroon na po ako ng disability, ano lang ako nun eh, na 19 lang ako. Ito po yung medyo malungkot, wala po iyak ito po yung malungkot. It was 1987, February 16, birthday ko. Kung kailangan ipaubaya ko yung aking bunso sa aking mga in-laws kasi nagkasakit yung bunso ko. Kasi hindi ko na siya kayang buhatin, nababasa siya ng ihi. So nagkasakit siya ng bronchopneumonia. Medyo delikado yung anak ko. So nagdesisyon kami na paubaya na muna doon sa yanan ko kasi marami siyang mga anak na walang pamilya. So pansamantala ko muna pinaubaya doon sa mga yanan ko. Pero yun po yung isa sa pinakamalungkot kong birthday kasi mawawalay sa akin yung anak ko. Actually, a week ago nung Mother's Day, ibang nanay tuwa kasi Mother's Day. Ako po, ayan, naiiyak ako. Umiiyak ako kasi, sorry po. Umiiyak ako kasi hindi ako pinati ng anak ko. Ang sakit kasi nag-away yung magkapatid. Ay, Nadamay ako, sabi niya doon sa kuya niya, kung hindi ako pinamigay ng ni mama, hindi ako ganito. Nung narinig ko na naman yun, sabi ko, bakit ganon? Hindi ko ginustong magkaroon ng kapansanan. Napakasakit sa isang magulang, sa isang ina, pakatulad ko na mawalay sa anak. Pero kung hindi kita pinaubaya sa lola mo, nakapatay ka na. Bakit pa ulit-ulit mong sinasaksak ang puso mo na pinamigay kita? Nandiyan ka na sa kabilang barangay. Pag nagkakaproblema ka sa akin, ka din tumatakbo. Pero sabi ko, hindi ko kasalanan kung ganyan ang buhay mo. Ang kuya mo, lumaki sakit sa hirap. Imagine, 7 years old lang yung eldest ko. Siya nag-aasikaso sa akin, nagpapakain sa akin, nagpapaihi sa akin. Lahat na Napakabait. pwedeng gawin ng isang. Yes, siya talaga yung gumawa, literal. Ikaw, sabi ko, ikaw lahat sarap. Yung kuya mo, lahat hirap. Pero ito pa yung nagrereklamo. Pinag-aral ka sa mahaling eskwelahan. Ang gamit mo, hindi mo murahin, libo-libo. Kasi nag-iisa na lang siyang ako doon. Yung hipag ko nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. Sunod lahat ang layaw niya. Ang kuya mo, bago ako makabili ng bago niyang damit, kailangan ko pa magmakaawa sa mga pinsan ko, sa mga mag-anak ko. Ikaw lahat nasa iyo. Pero bakit sa akin pa rin yung sisi? Kaya nung Mother's Day, tahimik lang ako, umiiyak akong bilihip kasi inatay kong batiin niya. Hindi niya talaga ako binati. Kaya parang, ang sakit, sabi ko na lang, Lord, forgive my son. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Yun na lang yun. Parang, yun na yung konsolasyon sa akin na napayapa ako. yan po ay isa sa mga batahin nating mga ina. Ngunit alam po nating lahat at lalong alam po ng Diyos dun sa langit na
ang lahat ng mga pinagpapakasakit ay para po sa kabutihan ng ating mga anak. Alam po niyo sa Amerika, marami po doong mga states, mga estado na ang pagkakaroon ng kapansanan ng mga ina ay nagiging isa sa mga dahilan kung paano nawawala ng karapatan ang mga nanay sa kanilang mga anak. Yung nare-revoke po ang kanilang parental rights. Ngunit sa Pilipinas po ay dahil meron nga tayong Magna Carta na anti-discrimination, ay hindi po nangyayari yan unless doon po sa ilalim ng batas na nangangalaga sa karapatan ng mga bata, ay may masasabi silang dahilan na ang mga bata ay hindi nakakatanggap ng tamang pangangalaga, pag-aaruga. At yun lamang that's the only time, only reason na pwedeng ang bata ay mapunta sa iba. Ngunit napakasakit nga po niyan sapagkat kahit na po ibigay ng material, ang lahat ng material na pangangailangan ng isang bata, ay talaga pong maghahanap ng tunay na pagmamahal ng bata, tulad nga po ng inyong anak. Rosita, balik lang po ako kay Rosita, Ma'am Lalaine, matapos po yung medyo malungkot. Ito, si Rosita, gusto ko makarinig ng masasayang mga kwento. Ang tapang ho nito kasi yung asawa niya, meron din kapansanan pala. Ilan ang anak mo, Rosita? Dalawa, ma'am. Parehas po sila lalaki. Pero walang kapansanan. Wala po. Wala Okay. po. Pero ang may mga mahihirap ka bang dinaranas dahil sa pareho kayong mag-asawa na may kapansanan? Meron bang ibang mga kondisyones na nangyayari sa inyong buhay? Yes po, meron din po. Tulad po dahil nga din ako po kasi may mga sitwasyon na, kasi po may business po kami suman. Suman? Sa Latik po yung business. Yes po. Wow! Dito lang po kasi kami talaga umaasa. So ang nasa barangay po ako pero honorarium lang naman po kasi hindi naman po siya ganun kalaki. Tapos yung asawa ko rin naman, person with disability. Tapos ang ginagawa po namin, para makasurvive po kami sa isang linggo, kailangan po namin magtinda ng suman. Meron po kaming binabagsakan, pero isang beses lang po yun sa isang linggo. So, kinikita po namin ng isang linggo, nakaka-survive na po kami ng isang linggo ring gastusin namin nun. Okay. So, doon Sino po namin nagluluto? talaga- Ikaw ba? Ano po? Ikaw ba nagluluto? Kami po. So, yung recipe na yun kasi, bago mag-pandemic, nagtitinda na po kami niyan. Tapos nung nag-pandemic po, mas lalong naging maayos po yung business namin kasi marami pong tao na wala pong trabaho. So nagkaroon po kami ng maraming reseller. Sa loob po ng isang linggo, 3 beses po kami dati nakakapagtinda. So nakakapagluto kami ng 500 sa Wow! isang gabi po. So, maganda talaga. Sabi ko nga kung kailan naging pandemic, doon talaga naging maganda yung naging negosyo po namin. Tapos nung bumalik na po, natapos yung pandemic, medyo nagkaroon, unti-unti na pong nawala yung mga reseller namin. So hanggang ngayon, ang aming negosyo po ay tuloy-tuloy pa rin, pero isang beses na lang po sa isang linggo. Meron pa rin po kaming mga reseller na binibigyan po namin. Tapos, meron din po akong mga person with disability na may gumagawa. Okay. Opo. Tapos, yung parents din, person with disability. So, ibinibigay ko po na mas mababa yung presyo ng paninda namin para naman kumita po siya. So, At is time to nanay. opo, parang kung ipapasa ko po sa kanya ng 35 pesos yung ibentahan po kasi 35 yung isang yapos. So, binibigay ko lang po sa kanya ng 28. Ang bilis po nila ibenta kasi 3 for 100 po eh. So, mas Bali, mabilis po ahente mo talaga siya. nila. Ano po? Ahente. Opo, ahente po. Apo, yun po. So, isang linggo, isang beses lang naman po yun. Tapos, eto nga po, yung anak ko na nakapagtapos na po ng pag-aaral ang natapos po kasi ng panganay ko kay 12. So, hindi na po siya ayaw na niya po mag-aaral. Nagtrabaho na lang. So, sa ngayon po, may asawa na po siya, may pamilya na po siya, may isang apo na rin po ako. Ang natira po sa akin, yung bunso ko ho. Yung anak ko po, nag-aaral po siya ng criminology po. 2 years na lang po matatapos na siya. Nag-stop muna siya. Gusto niya po kasi magtrabaho muna. Nagkaroon din ako ng problema sa anak ko kasi
Parang, ang anak ko po kasi lalaki, gusto niya kung ano yung gusto niya, gawin mo kaagad. Gusto niya pag may sinabi siya na ganito, gagawin mo. So naiano ko sa kanya na sabi ko, hindi ganon. Hindi ganon kasi yung buhay natin. Lalo na siya katulad kong nanay, may kapansanan, may mga bagay na hindi ko nagagawa tulad ng magbubuhat. So kailangan kong magpatulong sa kanya eh. Minsan wala siya tapos pag nandiyan naman siya sasabihin ko pakitulungan nakasimangot siya. Nakasimangot siya. Nakasimangot siya lalo na pag halimbawang meron siyang busy siya sa cellphone sa paglalaro. Ayaw niya na i-istorbo ko siya. Pero ngayon po kasi dahil bata pa po siya, pero ngayon pinapamulat ko po sa kanya na nasabi ko sa kanya na mapalad ka pa rin kasi kahit na ang naging parents mo may mga kapansanan. So nairaos talaga namin siya ng maayos at inilapit ko siya sa Panginoon. Hindi kasi maiwasan dahil sa panahon ngayon ang mga kabataan napapabarkada siya eh. So napakahirap ko sila talagang napakahirap ko talaga silang ipaalala sa kanila na dapat lagi kang nasa Panginoon. Yun po yung tinuturo ko sa kanila. Sabi ko, wala man ako may ipamamana sa inyo. Pero nakita nyo naman, bilang isang Iiyak na. Okay lang yan. bilang isang person with Relate ako disability na magulang, ipinakita ko po sa kanya na dapat mahalin niya po yung mga taong nagkaroon ng kapansanan. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanya na huwag po siyang bully. Kasi nakadanas din po ako dati ng pambubuli. Hindi na ako medyo. Nakadanas din po kasi ako ng bata pa ako ng pambubuli. Tapos sinabi ko sa kanya yun na habang lumalaki po kasi siya, kinikwento ko sa kanya na yun na nararamdaman ko, wag mong gagawin sa ibang tao yun kasi hindi maganda. Anong reaction niya? Ano naman po, na-adapt naman po niya yun. Naintindihan niya? Na-adapt niya po yung sinasabi ko. Kaya pag nakakita po siya ng mga tao may kapansanan, tinutulungan niya po yun. Tinutulungan niya, inaalalayan niya. Tapos kapag halimbawang yun, na-adapt naman po niya yun. Yung kinikwento ko sa kanya nung araw. At least ikaw meron partner, may Magsalita. jowa. Yeah, ang heavy. Maraming salamat Rosita. Alam mo, we're very happy na yung sa kabila ng mga hirap na dinaranas mo sa pagre-raise sa mga anak mo ay hindi nawawala sa iyo yung pagsisikap na mabigyan sila ng tamang values. And I think you're even better dun sa mga walang kapansanan nga na magulang na pinababayaan lang yung kanilang mga anak na hindi man lamang nakakarinig ng mga pangaral, hindi nakakarinig ng mga tamang dapat gawin. Ay naku, maraming salamat at you're raising your kids very well. Ma'am Sir, alam mo, Thank you. ako as a parent, isa sa masakit na pinagdaanan ko is yung paano mo ipapaliwanag yung mga tanong na ang hirap sagutin. One time, naririnig ko, nagkakwentuhan yung anak ko sa kay kalaro. Sabi niya, bakit hindi ko nakikita yung papa mo? Sabi ng anak ko, matalino yung anak ko eh. Sabi niya, kasi nasa kampo, dito yung papa ko. Alam mo, sagot ng bata, bakit yung papa ko sundalo din, pero umuwi sa amin? Aray ko, talagang parang, alam mo yun, talagang ang sakit. Anong sabi ng Parang- anak mo? Ang sabi ng anak ko, umuwi naman, hindi mo lang nakikita. Parang gano'n. Pero sa pag-isip ko talaga, hindi ko tinuruan yung mga anak ko na magalit sa papa nila. Pero habang tumalaki sila, nakikita nila kung ano yung pagkukulang ng papa nila. So nakikita yung na Wonder Woman pala yung nanay ko, kahit pala wala yung tatay ko, nanay at tatay. Yes. Pero parang sabi ko nga, Lord, pa-realize ko sa bunso ko na hindi ganon kadali yung pinagdaanan ko. Actually, kung pinili ko para siyang
therapeutic abortion, wala siya sa mundo. Yung palang malaking sakripisyo na yun eh. Pero yun nga, parang sa akin, Lord, kunin mo yung pain ko. Mother's Day, pero sobrang sakit, pero ganun lang po ako magtatali. Parang, so Lord, heal my heart. Sabi ko, para magawa, after, lumatoy po. To add po, no, lumatoy po ako, na-stroke po ako. Doble Yes, na ngayon ang na-stroke po, sir. kapansanan ko. Last December 15 po, na-stroke po ako. So, hindi ko ma-move yung left side ko. Hindi na nga natidiretso, ayaw pang gumalaw. So, parang sabi ko, Lord, this is too much. Pero sabi ko, alam ko, meron kang ipagagawa sa akin na kailangan kong tanggapin to. Kasi alam kong mabigat na yung binigay mo sa akin responsibility. Pero mas mabigat. Bakit kaya? Until na parang unti-unti ko pa hinahanap yung sagot. Pero yung nagtitherapy sabi ko, ka? Nagtitherapy ka, Lalaine? I just started yesterday, nag-therapy lang. Okay. Kasi meron naman tayong makukuha mga tulong para sa therapy sa mga hospital ngayon at maraming mga programs, di ba Gina? Yakap. Yes po. Actually, Yes. isa kailangan maranasan mo, makita mo para masabi mo, okay ba talaga o hindi. Anong nagpapa-schedule na po ako, December 15 ako na-stroke. Ngayon, May, kahapon, 12. So after 6 months pa lang ako na therapy. Ano yung nakita kong realidad kayo sa mga ospital natin? Bago ka may schedule ng therapy, baluktot ka na. Imagine 6 months. Yun na, sa OSMAC nga, next year pa ako pwede. Tapos yung isa pa yan, dapat mapagtuunan ng pansin talaga, wala. Nanahimik kasi kami. Yung sinasabing PhilHealth, yung sinasabing mga benepisyo namin, I think may malaking pagkukulang na dapat yan, NAPSI, hello. Imagine, ang discount natin sa ating 20% tama. Pero ako, ang bill ko is 84,000 since mandatory yung PhilHealth ko. It's not enough to be a PhilHealth member. Dapat mandatory ang PhilHealth mo para zero balance ka. So 84,000 wala akong binayaran. Tapos nung kailangan ko mag-MRI, pinakamura is 12,000. Sa ospital na Makati, 18,000. Nung ina-avail ko na yon, pinakidala ko, ang PhilHealth ko, dala ko ang ID ko, 20% lang ang na-avail ko. Pero nung binabasa ko yung sa PhilHealth, dapat ibabawas muna yung VAT, tapos saka ibabawas yung 20%. Hindi nangyayari yan, Dok. 20% lang talaga. Ba't hindi mo sinasabi para na sa gano'n, nadi-discuss? Well, okay, magandang timing tong ating usapan, Ma'am Celia, kasi po si Doc Penny ay ini-invite tayo sa this May 20th para do sa PhilHealth packages. Lalaine, kindly contact si Dr. Penny para yung experience mo is ma-open up. Kasi, I don't know, parang diyan ko tuloy gustong umaten. Pero sa kongreso po kasi ako naka-schedule sa May 20th. So, gawa natin, Lalaine, pag-usapan natin after the show. So, Ma'am Cel, anuhin ko lang po, interesado lang po ako kay Rosita, yung kung paano niya natutulungan yung ating mga kasamahan sa barangay, like yung pagkuha na ba nasa hospital, yung bang nakukuha sa Senate, GL lang o meron din cash that you can get cash from the Senate, Rosita? At saka, Gina, yung sinasabi nga ni Lalaine, ano yung pwedeng maitulong ng barangay coordinator sa mga kapareho ng Yes, pasyente na nangangailangan ng ganyang informasyon o tulong? Meron pong experience recently si Rosita, pakikwento mo na Yes. maigsi, Rosita. Yung Yes. yun nangyari lang dito sa, 'di ba? Yung nakapila kayo sa DSWD. Tapos Yes. sige. Yun Ano po, mo muna yung yung mga halimbawa po, yung paano po namin natutulungan dito sa barangay, lalapit po sila sa aming kapitan tapos endorse po sa akin ni Kap. Yung mga malalaki po, kasi usually po yung lumalapit po dito sa amin sa barangay, yung mga malalaki po yung bills. Sila po yung mga nasa private, tapos naka-promissory po sila.
Wala naman po wala pong lumapit sa amin na nasa public sila. Karamihan po sa kanila na lumalapit, yung mga private po. Kasi ang lalaki po ng bill nila nasa 1 million, 2 million, yung ganun po. So, humihingi po sila ng promissory sa ospital na katibayan po na mayroon pa silang natirang balanse sa ospital. Tapos, social case study, pinapahingi ko po sila dito sa DSWD po natin sa Las Piñas. Tapos, babalik po sila sa akin pag okay na po yung kanilang requirements. Kasi gumawa po ako ng GC ng mga assistant. Ina-add ko po sila doon para kung sakaling hindi po nila ako makita sa barangay, pinipm lang po nila ako. At ini-screenshot po nila yung mga requirements nila. Doon lang po, nag-uusap na po kami doon sa Yes. GC. Tapos, kung sakali po na okay na po, Malaking tulong. hindi kami schedule dito Yes sa po. barangay. Meron po kami Pero schedule ang sa daming barangay. requirements bago ka po maka-avail, sandamakmak na requirements. Alam ko po yan kasi lumapit din ako sa DSWD. Oh my God. Yes po. Parang, ano ka na nga, may kapansanan ka na nga, kailangan mo pang maghanap ng maglalakad, tutulong. Siyempre, additional, di ba, expenses, kailangan mo magbayad ng tao para tumulong sa'yo. Tapos, ang dami-daming requirements na hinihingi na parang, kailangan to, parang certificate of entitlement. Bakit na yun, kaya nga humihingi ng tulong, di ba? Mahirap yan. Yes, po. Rosita, kasi ano mo nga yung requirements? Marami nga ba talaga? Yes po, kasi ang requirement lang po talaga nila, dito po kasi sa national, dito po sa Commonwealth po, DSWD, ang dinadala lang po kasi nila, social case study na galing po sa CityLink nila po. Tapos, kung ang ipapasok po kasi nila, medical assistant para po sa GL po nila, ang kailangan lang po nila medical abstract, social case study po, at yung billing po, at saka yung promissory, 2 valid ID po na naglalakad. So, yung halos pare-parehas lang naman po talaga ang hinihingi. Konti lang. Oo. Ganun din po sa Manageable yan. Konti Ano lang. po? Considering na ang laki-laki ng babayaran, ano? Pero Rosita, yung sa iyong experience ba, yung mga bills na binibigay doon galing sa mga private hospitals na sa mga pasyente, ay ilang percent ang nababayaran? Hindi yan zero billing, di ba? Hindi po. Meron po silang mga, halimbawa po, meron po kasi akong clients dito na, basta ang nagiging clients po namin, malaki po yung bill, nasa 500,000 pataas. So, si DSWD po nagbibigay po ng 40,000. Depende po kasi, hindi ho pare-pare si DSWD magbigay ng GL. Meron pong 150, nakakakuha po sila ng 150. Tapos meron din pong 40,000, 50,000. Ano naman, Bukod pa po- Rosita, sandali. Ano naman ang basis ng DSWD sa pagbibigay ng mga amounts na yan? Ayun po, si DSWD po kasi Commonwealth, kailangan po kasi, sila po kasi bago ka po makapumunta sa kanila, dapat po, meron ka pong, naka-online ka sa kanila, nag-registered ka, meron po silang QR code. Ang nagiging problema po kasi, ang nagiging problema lang ma'am, napakahirap po pumasok doon sa website po nila. Opo, doon po nahihirapan. So pag mga ganun po, ang ginagawa ko, sinasama ko po sila sa Office of the President. Binibigyan po sila ng endorsement ni Office of the President kasi or Senate kasi mas madali pong makapila po. Kasi kapag Mas madali pa doon kaysa DSWD. hindi, endorsement lang naman po ang binibigay din talaga ni Senate. May Senate din po na nagbibigay din ng GL. Depende po kasi sa Senate eh. Ibig mo sabihin, Rosita, sa mga individual na senador yan, lumalapit kayo sa iba-ibang senador. So ngayon po kasi ang nalalapitan namin parang 3 Senate lang po eh. Dito po sa may Makapagal. Oo. Dito po kami pumupunta. So yung ginagawa ko, isang puntahan ho, lahat ng pumupunta ho dito sa barangay, kinikater na po namin sila. Madaling araw po kami umaalis dito sa barangay. 2:00 po na madaling araw, kailangan po kasi namin talagang pumila na dahil sobrang tao. Maraming tao sa DSWD, ang hirap po ng pila. So bago po kami umalis, sinisigurado ko po yung kanilang mga requirements ay okay para pagdating doon wala nagiging problema. Mayroon din po kami sinasamahan na cash assistant. Nagbibigay po si DSWD ng cash assistant tulad po ng burial assistant saka yung mga medical. Nagbibigay po sila. Tapos meron din po ako na kwento ko nga po na experience ko. Sabi ko, dahil nga po
ang ano po kasi ang sitwasyon namin, ihahatid po namin sila sa, tatanungin ko na po sa GC, sino po yung Office of the President? O, madaling araw po, ihahatid na po namin. O, ako po ate, 5 kami, Office of the President kayo. Sige, dadrop na po namin sila. Pangalawa, daw naman po namin sila idadrop sa DSWD. So, pagdating ho doon, pinapapila ko na ho sila. Doon sa Office of the President, saan kayo nagpupunta para makakuha kayo ng endorsement? Doon po mismo sa Office of the President po. Mayroon po kasi sila doong may office po sila doon sa loob po ng Malacanang. Mismo po doon po. Tapos pipila, marami pong tao doon, madaling araw, marami pong tao. Bibigyan na po sila ng number. Papipilahin ko na po sila. At ang kinagandahan din po kasi may pagkain na po pagpunta nila doon, pag inabot po sila ng tanghalian, May baon na. Hindi po. Mismo po sa Senate, meron pong catering po doon na nagbibigay ng pagkain. Aba? Opo, pero ang po pwede lang po doon, yung mga may number na po. Halimbawa, nakasama ka po sa 300. Hanggang 300 lang po kasi kinikater nila doon eh. Okay, so Rosita, doon sa Senate, meron din silang specific na office na pinupuntahan ninyo para mabigyan nga ng ayuda yung mga humihingi. Yes po, yung office hotline po nila meron po. Pwede ka pong mag-complain, pwede kang humingi ng endorsement letter para po sa, halimbawa po, yung sa GL. Si Office of the President po, nagbibigay din po sila ng GL. Parang nasa 15-20 po. FYI, na-experience ko rin kasi nung may nagsabi sa akin. So sa NCDA, pwede ka mag-request. Karoon din naman ang ginagawa nila. I-refer ka sa DSWD. Ang maganda lang doon, tatawagan ka mismo ng DSWD. Tapos bibigyan ka ng appointment para makatulong sa'yo mabilis. Ang bilis. Sasagot sa'yo sa NCDA. Tapos siguro mga ilang araw, tatawagan ka ng DSWD na ni-refer ka ng NCDA. Tapos bibigay na lang sa'yo yung kailangan, pati yung QR code, pati yung schedule. Kaya pagpunta mo ng Commonwealth, release na kaagad. So NCDA muna bago kayo pumunta ng DSWD. Kasi may endorsement na po ang NCDA. Sinong kasama ninyong pumupunta sa NCDA? Nagtumadaan pa ba kayo sa barangay? Hindi na po. Online lang po, email lang po. Online? Tapos tatawagan ka ng NCDA. Yes po. Okay. Mabilis ang proseso. So mabilis naman silang sumagot, Lalaine, sa NCDA. Mabilis naman, kaya lang medyo parang pasa na naman. Kasi sabi, madali lang yan. Madali lang, mabibigyan ka kagad. Yung pala, i-refer lang pala ako sa DSWD. Pero tumawag naman kagad ang DSWD. Sinabi, ito lang yung mga requirements. Konti lang. Tapos, bibigyan ka na nila schedule. Kaya pagpunta mo doon, dali mo lahat na requirements, pasok ka na kagad. So hindi ka na pumila. Hindi ka na pumila. Hindi, Sa pwede ka rin DSWD. mag-authorize. Pwede ka rin mag authorization kung sino yung gusto mong utusan. At least Yes. naka-endorse ka na sa mismong DSWD. Releasing ka na lang pagpunta na doon ng utusan mo. Naku, Ma'am Sel, kulang ang ating isang oras na naman. Ay, oo, ang dami pang kailangang malaman. Oo nga tsaka nakaka-inspire. Sana din magkaroon sana tayo ng sharing bilang magulang din ourselves, di po ba? So anyways, ang iyong mensahe, Miss Lalaine at saka Yes. Rosita? Yes. Huling mensahe para sa ating mga manonood at mga nakikinig. Sa kapwa akong magulang na may kapansanan, sabi nga hawak kamay, kapit lang. Dapat wag tayong pahinaan ng loob kasi may mga anak tayo. Gawin nating lakas, sandigan, inspirasyon ng ating mga anak para sa pakikibaka sa lahat ng mga challenges sa buhay. At napaka-importante na alamin natin ang lahat ng mga pwede nating ma-claim na benefits from Yes. our barangay paakyat sa ating LGU. Kasi dyan tayo aangkla ng tulong para sa hindi lamang sa medical, sa simbahan, nandiyan ang spiritual. So gamitin natin yung mga tao, mga bagay na pwedeng tumulong sa atin. Lagi ko man sinasabi, it is not enough to know our rights, but we have to claim our rights. Yes. Yes. Oh, Galing. Diba? Ikaw naman, Rosita. Yes po. Ako naman po ang message ko lang po sa lahat. Sana po
bilang isang may kapansanan, nanay din po ako, wag po tayong magsawang manalangin at gumawa po ng tama. Ituro po natin sa anak natin na yung pagiging isang mabuting tao, at yun po yun din yung lagi kong sinasabi sa kanya, kahit madalas kami nag-away, sinasabi ko sa kanya na kailangan nating maging mabuting tao, sikapin natin, dahil dito sa mundo, minsan lang tayo mabubuhay, so parang dadaan lang tayo, habang tayo nabubuhay, maging inspirasyon po tayo ng iba, na naging mabuting tao tayo dito sa mundo. At huwag po tayong susuko sa lahat po ng mga pagsubok na dumaraan po sa ating buhay. Dito po tayo pinapatatag ng Panginoon para po makatulong po tayo, lalo na po sa mga taong may mga kapansanan po, na katulad ko pong nanay po. Naku, spoken like a true mom, na maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong dalawa, sa mga binahagi ninyo sa amin at sa ipinakita ninyo sa ating mga manonood, nakikinig, kung anong klase ang mga ang mga ina na bagaman may kapansanan ay nagsisikap at talagang gumagawa ng nararapat para sa kanilang mga anak. Gina, your last messages. Yes po, ay nako Ma'am Celia, medyo napaluha din ako sa mga kwento nila. Kasi bilang nanay, di ba, pare-parehas natin siyang pinagdadaanan. So, yun lang, tuloy lang tayo bilang magulang at tuloy lang din tayo bilang mga advocates. At sabi nga, hanggang nabubuhay, make the best out of every single second in this world. So, Ma'am Cel, marami pong salamat at yun ating pong mga sponsors muna bago po ang inyong huling pananalita. Sige. Lumabas sa TV screen, text, public service announcement, kasama ang makulay na logo ng Inclinasyon, kasama caption para sa Ang Inclinasyon ay isang online platform para sa pag-aadvokasya ng karapatan ng mga taong may kapansanan. ipinakita, partner logo at caption para sa bingi. Nagsimula ito noong June 2020 sa kasagsagan ng pandemic sa tulong ng Philippine Coalition on the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, INET Philippines, CISO Channel, Dorfel Foundation, kasama ang ibang mga disability rights advocates. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Layunin ng Inclinasyon ay magbigay ng boses sa mga organizations of persons with disability o taong may kapansanan upang mapalawak ang informasyon at kaalaman ng publiko tungkol sa disability at inclusion. Ipinapakita, hinihikayat ang lahat na makisa at sumuporta habang nagtataas ng bandera. Kaya iniimbitahan namin ang mga taong may kapansanan, mga organisasyon o anumang opisina na sumali at makiisa sa Inclinasyon. Lumabas, caption para sa bingi. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kwento, programa o advokasya upang mas mapalakas pa ang boses ng mga taong may kapansanan. Pinapakita, paglalarawan ng grupo ng taong may kapansanan. Sama-sama nating itaguyod ang mas inklusibong lipunan. Pinapakita, makulay na logo ng Inclinasyon. Dahil sa Inclinasyon, laging may inklusyon. Inclinasyon, inklusyon, now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yes, ma'am. Okay. Ay, ma'am, ano pa, pasalamatan natin si Teacher Aisel, ang ating sign language interpreter, ma'am. Ay, Teacher Aisel, at po si Mac Dave, ang ano natin, this afternoon, ang ating pong captioner. Yes po, Okay. ma'am Cel. Okay, para po sa huling mga
pananalita sa ating episode ngayong hapon. Ang diskriminasyon po, bagaman ipinagbabawal na ng batas na igawad sa mga taong may kapansanan, ay patuloy pa rin at hindi natin mapigilan na nananatili sa ating lipunan. At ito po ay higit na malupit sa mga ina na may kapansanan sapagkat tinitingnan pa rin sila hanggang ngayon na walang kapasidad o may malaking pagkukulang sa pag-aaruga at pagbibigay ng kalinga sa kanilang mga anak. At nakita nga po natin kung personal na karanasan ng isa sa ating mga panauhin na napakasakit na napawalay sa kanyang anak dahil lamang sa pagkakaroon ng kanyang kapansanan na hindi niya makayanan ang pagbibigay ng tamang pag-aaruga. Ang ating pong mga panauhin ngayon ay magandang halimbawa ng mga babae na hindi inalintana ang kanilang kapansanan na maging sagabal upang magkaroon ng maayos na pamumuhay na ibinibigay nilang pilit sa kanilang mga anak. Iba po ang kanilang mga areas na areas ng buhay na kanilang tinahak. Si Rosita ay nakatutok po sa public service at nakita po natin kung gaano sa kabila ng kanyang kapansanan ay napaka-efficient po at napakagaling ng kanyang pagdudulot ng tulong sa kanilang, na hindi lamang sa kanyang mga kasamang may kapansanan, kundi sa kanilang buong barangay. Yes, at ito namang sila Lane ay personal na development kung paano itinaguyod niya sa pamamagitan ng kanyang paghanap ng kung ano-anong kabuhayan ang kanyang mga anak at nagsosolo pa siya. Dahil nawala nga ho, naligaw sa kapitbahay yung kanyang kabiyak. Ngunit pareho po sila na matapang, na humaharap sa kanilang buhay, sa kabila ng kanilang kapansanan. Ang inklinasyon po ay tunay na sumusuporta na ang gobyerno na siya pong tinatawag nating duty bearers, siyang may mga responsibilidad upang mabigyan ng pangangailangan, matugunan ng pangangailangan ng ating mga may kapansanan, ay magkaroon ng talagang matibay na programa na mag-a-address po sa systemic support na ito po ang pangangailangan ng mga taong ito, ng mga hindi lamang ng ina, hindi lahat ng mga taong may kapansanan, sapagkat kailangan po nila ng accessible ng sistemang accessible na malalapitan po nila at magagamit po nila ang mga practical na mga training para sa kanilang mga livelihood, para sa kanilang caregiving. Yan po ay sa ngayon hindi pa rin talagang nahahawakan, kung hindi nga lang po sa tulong ng ating mga kasamang ito, ay talagang malayo pa po sa abot kamay ng ating mga may kapansanan. Kaya kami po ay talagang tumututok at humihingi ng tulong sa pamahalaan na ibigay ang tamang pangangailangan ng ating mga kasamang may kapansanan, at sana po patuloy na huwag silang mawawala ng spirit, ng lakas ng loob upang sila ay sama-sama at sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ay maibigay ang tamang buhay, hindi lamang sa kanilang anak, hindi sa buong komunidad. Maraming salamat po. Maraming salamat. Lagi na, tatandaan po natin, inklusyon. Now na.